Panginoon, maraming salamat po sa araw na ipinagkaloob ninyo sa bawat isa. Lord, we thank you for your faithful love. Lord, we thank you dahil kayo po ang nagpapalakas sa amin. Kayo po ang nagbibigay sa amin ng pag-asa sa pang-araw-araw naming buhay. And Lord, salamat po muli sa pagkakataon na kami sama-samang makakaawit, makakadulog sa iyo, Panginoon. And Lord, amin pong dalangin na sa mga oras na ito, ma-focus po namin ang aming paningin sa iyo at ang iyong pag-ibig ang yumakap sa bawat isa. Lord, as we declare your power, your character this morning, may we experience your presence. May your love and may your faithfulness be poured out in our lives. Lord, salamat po sa buhay ng bawat mga magulang, mga kabataan, mga bata na narito ngayon. Lord, we pray na matagpuan niyo po kaming nagpupuri sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Lord, we will declare na sa iyo po, Panginoon, ay walang imposible. Lahat ng bagay ay kayang-kaya mong gawin, Panginoon. Kaya kami patuloy na magtitiwala sa iyo. Patuloy na maniniwala na ikaw ang pag-asa namin sa buhay, Panginoon. Dahil alam namin na kaya mong gawin lahat ng bagay at napakaganda ng plano mo para sa bawat isa. Kaya po sa oras na ito, amin pong itataas ang iyong pangalan. Kami magpapasalamat sa iyong kadakilaan at patuloy na idedeklara na walang imposible sa iyong pangalan. Lord, sa iyo po lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Praise God! Tumitan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord Jesus. Sa'yo lahat ay magagawa, lahat magkakaya, kalakasan ko ikaw, walang imposible. Sa'yo aking nakita, tanay mong pag-asa, ako ay nagtitiwala, walang imposible. Praise the Lord God. Let's sing, hindi aasa sa nakikita, hindi
Lord God. We thank you, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Tunay nga po na nagdiriwang ang aming mga puso sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Kami nagpapasalamat, Panginoon. Praise the Lord God. Salamat, Panginoon. Ang
Diyos ay dakila. Let's sing, Diyos ay dakila. Diyos ay dakila. Halina tumawid sa Kanya at makita ng lahat na Diyos ay dakila. Let's use our voices po. Awitin natin ang sabay-sabay. Diyos ay dakila. Diyos ay dakila. Halina tumawid sa Kanya at makita ang lahat na Diyos ay dakila. Let's sing one more time. Diyos ay dakila. Diyos ay dakila. Halina tumawid sa Kanya at makita ng lahat na Diyos ay dakila. Let's declare, Diyos ay dakila. Diyos ay dakila. Halina tumawid sa Kanya at makita ng lahat na Diyos ay dakila. Let's sing, Diyos ay dakila. Diyos ay dakila. Halina tumawid sa Kanya at makita ng lahat na Diyos ay dakila. Let's sing, dakila ang Panginoon. Diyos ay dakila. Halina tumawid sa Kanya at makita ng lahat na Diyos ay dakila. Let's sing with all of our hearts. Diyos ay dakila. Diyos ay dakila. Halina tumawid sa Kanya at makita ng lahat na Diyos ay dakila. Praise the Lord God. Lord, ito po ang aming panalangin na lahat po ng tao ay makita na Ikaw nga po ang dakilang Diyos, ang nag-iisang Diyos. Ikaw lamang aming Panginoong Jesus. Wala nang ibang Diyos kundi Ikaw lamang, aming Panginoong Jesus. Kaya po Lord God, patuloy po na aawit ang aming mga puso, ang aming mga labi, ang aming mga isipan na Ikaw ang Diyos na dakila, walang makakapantay, walang makakahigit sa iyo, aming Panginoon. At patuloy na Ikaw ang itataas namin sa aming mga buhay, ang aming lakas, ang aming bawat hininga, Panginoon, ay magbibigay papuri sa iyo, Panginoon. Aming itataas ang iyong pangalan. Wala na pong Panginoong matadakila, kundi Ikaw lamang, aming Panginoong Jesus. Kaya po Lord God, aming ibinabalik sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, at lahat ng
Amen. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Praise God. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Tunay nga po na ang Diyos po natin ay dakila. Amen po ba? Amen. Wala siyang katulad, wala siyang kaparis dahil ang Diyos po natin ay ang Diyos na makapangyarihan, karapat-dapat na ibigay po natin ang ating pong pagsamba, pagdakila, pasasalamat sa Kanya lamang po, ano? So, isa pong pinagpala at mabiyayang umaga sa bawat isa. Tayo po ngayon ay idinako ng Diyos sa lugar na ito dahil alam ng ating pong Panginoon na kailangan natin na siya po ay bigyan ng pagsamba sa ating pong mga buhay. Pasalamatan siya sa kanyang kabutihan at katapatan sa ating pong mga buhay. At higit sa lahat upang patuloy po nating pagsaluhan ang kanyang mga buhay at makapangyarihang salita. So sa umagang ito, bago po tayo dumako sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon, pwede bang pakisabi sa iyong katabi, kapatid? Ako'y masaya. Katabi kita ngayon. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Praise God. So, noong nakaraang linggo po ay ating pong pinag-aralan kung paano ang bawat isa po sa atin ay magkaroon po tayo ng kagutuman at kauhawan, no, sa katwiran at kabanalan ng ating pong Panginoon. Dahil napakahalaga na sa bawat isa na tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, naglagak ng buhay sa Kanya, nagsuko ng buhay sa Kanya, ay kailangan po nating mamuhay na merong kabanalan at katwiran ng ating pong Panginoon. Dahil mahalaga na sa bawat isa po sa atin ay ating pong maunawaan, no? Yung sabi po ng salita ng Diyos na sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay bago ng nilalang, wala na ang dating pagkatao sapagkat siya ay binago na ng ating pong Panginoon. So, ang dapat makita po sa atin ay hindi na po yung dating buhay na meron po tayo, kundi yung buhay na binago, binabanal, at namumuhay na merong katwiran sa ating pong Panginoon. So sa oras na ito, ay nais ko pong ibahagi po sa inyo ang isang salita ng ating pong Panginoon na kung saan maging ang kanyang lingkod na tunay nga na laging nagpupuri, sumasamba sa Diyos, at laging nagpapasalamat sa ating pong Panginoon, pero dumating din po siya sa punto na kanyang pong buhay na imbis na maituon niya ang kanyang sarili sa Diyos, ay kanyang naituon ang kanyang sarili, ang kanyang paningin, ang kanyang isipan, ang kanyang puso sa buhay ng ibang tao, na ang mga taong ito ay namumuhay ng may kasaganaan, namumuhay na kung titignan niya ay para bagang ibang-iba ang kanilang buhay sa buhay niya na nagtatapat, nagtitiwala at sumusunod sa ating pong Panginoon. At alam ko po na marami din po sa atin na minsan ay hindi maiwasan na ating pong naikukumpara ang ating pong buhay sa buhay ng ibang tao. Na minsan naiisip po natin bakit siya ay pinagpapala ng Diyos samantalang ako na nagtatapat sa Diyos ay hindi ko makita at maranasan ang pagpapala ng ating pong Panginoon. At minsan nakikita po natin bakit sila ay namumuhay na merong kapayapaan at namumuhay na merong kasaganaan samantalang taliwas sa aking buhay. At yun po ang tignan po natin sa umagang ito. Dahil hindi po sapat na
tayo po ay naglagat ng buhay sa ating pong Panginoon at nagtitiwala sa Kanya. At kailangan maunawaan po natin na may mga bagay-bagay na ang Diyos lamang ang pwedeng sumagot sa bawat katanungan po natin, at ang Diyos lamang at sa pamamagitan ng Kanyang salita, doon natin makikita at maunawaan na yung mga katanungan po natin na nagpapahirap sa atin at nagdudulot sa atin upang tayo ay magkaroon ng inggit sa ating pong kapwa, ay ang salita ng Diyos ang magpapaliwanag upang maunawaan po natin na hindi lahat ng pinagpapala ay nakakasunod sa kalooban ng ating pong Panginoon. Sa aklat po ng awit o Psalms chapter 73, beginning verse 1 and the following. Ito po ay aklat o awit na isinulat po ng isa sa mga kasama ni Haring David, na ang tao ito ay walang ibang ginawa kundi magpuri, sumamba sa ating Panginoon at paglingkuran ng Diyos na buhay. Ang kanyang pangalan po ay walang iba kundi si Asaph. Sabi po ganoon, Psalms chapter 73 verse 1 and the following. Surely God is good. Sabi ni Asaph sa unang kanyang pananalita, surely God is good. Ang tanong, ang Diyos ba ay mabuti? Ulitin ko, ang Diyos ba ay mabuti? Amen. Surely God is good to Israel. Sa ibang translation, ang sabi po gano'n, surely God is good to His people. To those who are pure in heart, but as for me, my feet had almost slipped. I had nearly lost my foothold. For I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. They have no struggles. Their bodies are healthy and strong. They are free from common human burdens. They are not plagued by human ills. Sa Tagalog, ito po ang sabi, kay buti ng Diyos sa taong matuwid. Sa lahat ng taong ang puso'y malinis, ngunit ang sarili halos bumagsak sa paghakbang, ako'y muntik nang madulas. Sa taong mayabang, ako'y naiinggit, at sa bilang yaman ng mga masasama. Ni hindi nagdanas ng anumang hirap, sila'y masisiglat katawa'y malalakas. Di tulad ng ibang naghirap ng labis, di nila dinanas ang buhay na tipid. Ito po yung isang katotohanan na pag ang tao po ay masyado niyang itinuon ang kanyang isipan, ang kanyang paningin, at ang kanyang sarili sa buhay ng ibang tao, tunay nga na ang tao ay magkakaroon ng struggle sa kanyang buhay. Ito po ang problema ng maraming tao po sa ating pong kapanahunan. Nag-struggle po sila, nahihirapan po sila. At minsan, ginagawa nila ang mga bagay na minsan hindi yon ang dapat nilang gawin dahil masyado silang nakafocus o nakatuon ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga paningin sa buhay ng ibang tao. Lalo-lalo na kung ang tao ay nagsimula ng ikumpara niya ang kanyang sarili sa kanyang kalalagayan at tignan niya yung kasaganaan na meron ang ibang tao. At hindi niya napagtagumpayan yung pagkakataon na siya po ay natutukso at pumapasok na po ang salitang inggit sa kanyang sarili. At alam naman po natin na ang inggit ay higit pa ho sa tinatawag na jealousy. No? At ang inggit, pag hindi po natin ito na-overcome at napaglabanan at napagtagumpayan, ito po ay magdudulot na tayo po ay magkasala
At itong kasalanan ito, na dahil sa bunga ng inggit, darating ang punto na tayo po ay pwedeng masira at mawasak at pwede rin nating masira ang buhay ng ibang tao. Sa pasimula po sa Biblia, nung si Adan at si Eva ay nadaya ng dyablo doon sa hardin. At hindi po sila nakasunod sa inutos ng ating pong Panginoon. At yun ang naging dahilan upang sila ay magkasala at sila po ay magsimulang magtrabaho upang sila po ay merong makain. At habang sila po ay nagsasama, si Adan at si Eva, nagbunga ang kanilang pagsasama at sila po ay nagkaroon ng anak. At dumating po yung punto na yung kanilang dalawang anak na si Cain at si Abel, habang sila po ay lumalaki, natutunan nila ang pag-aalay sa ating pong Panginoon. Yung nakita nila sa kanilang mga magulang ang kahalagahan ng pag-o-offer sa Diyos. Pero dumating yung panahon na itong dalawang magkapatid na ito, si Cain at si Abel, ay nag-alay sa Diyos at yung kanilang pag-aalay ay hindi po magkaparehas. Pero yung pag-aalay nila, ito po ay bunga ng mga bagay na pinagkatiwala sa kanila ng ating pong Panginoon. Yung isa ay nag-alay ng merong buhay at merong dugo, at samantala yung isa naman ay nag-alay ng ani ng kanyang mga pananim. No? Pero alam po natin yung naging epekto sa buhay ng dalawang magkapatid na ito. Dahil yung isang kapatid na si Abel, ang kanyang handog o alay, ang siya lamang na tinanggap ng ating pong Panginoon, pero yung handog at alay na ginawa ni Cain ay nireject ng Diyos. At dahil sa ganoong kalalagayan, hindi nagtagal, sa sarili po ni Cain, siya po ay nagkaroon ng selos at inggit sa kanyang kapatid na si Abel. At itong inggit na ito ay hindi niya napaglabanan sa kanyang buhay. At dahil hindi niya napaglabanan at napagtagumpayan itong inggit na ito na talagang matinding naging epekto sa kanyang buhay araw-araw, na tuwing nakikita niya ang kanyang kapatid na si Abel, naaalala niya kung paano nireject ng Diyos yung kanyang handog at alay. At dahil yung handog at alay ni Abel ay talagang tinanggap ng ating pong Panginoon at siya'y naging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, feeling po, pakiramdam ni Cain, siya ay hindi katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa harapan ng ating pong Panginoon. At dahil sa kanyang matinding inggit sa kanyang kapatid, dumating yung punto na nakapag-isip siya na gumawa ng hindi maganda sa kanyang kapatid. At alam po natin ang naging kwento. No? Nag-isip siya na kanyang papatayin ang kanyang kapatid na si Abel, at yun nga po ang nangyari. So, makikita po natin na sa pasimula pa, ito na ang naging struggle at naging problema ng tao. Pag ang tao ay masyado niyang itinuon ang kanyang paningin at sarili, ang kanyang puso, doon sa kanyang kapwa. Na yung mga bagay na kinalukdan ng Diyos at yung mga bagay na meron ka na hindi kinalukdan ng ating pong Panginoon. At ito rin po ang naging problema ng maraming mga nauna sa atin, maging ang mga Israelita noong panahon, maging sa buhay po ni Asa, na walang ibang alam na gawin kundi ialay ang buhay sa Diyos, magpuri sa Diyos, maglingkod sa Diyos, dahil si Asa po ay worshiper ng ating pong Panginoon, kagaya po ni Haring David. Pero dumating sa punto ng kanyang buhay, bagamat sinasabi niya na ang Diyos ay mabuti. Surely God is good. Pero inamin niya rin sa kanyang sarili na dumating siya sa punto nung kanyang itinutuon ang kanyang sarili at ang kanyang paningin sa pamumuhay at buhay ng ibang tao. Sabi niya, muntik na siyang madulas. Muntik na siyang bumagsak. No? Dahil sa sobrang inggit na kanyang nararamdaman sa kanyang kapwa. Dahil itong mga tao ito,
Okay lang sana kung ang mga taong ito na kanyang pinagtuunan ng pansin ay mga taong sumusunod ng maayos sa Diyos. Itong mga taong ito ay nagtatapat sa ating Panginoon, naglilingkod sa Diyos, nagsuko ng buhay sa ating Panginoon. Pero itong mga taong ito na pinagtuunan niya ng pansin ay mga taong masasama. Mga taong gumagawa ng kalikuan sa harapan ng ating pong Panginoon. Sabi nga na ni Asaph, they are wicked people. Pero bakit ganoon? Sila yung nananaghana. Sila yung ang buhay ay maganda. Masarap ang buhay. Hindi nila naranasan ng hirap na pwedeng maranasan ng isang ordinaryong tao. Kaya sabi niya, grabe yung aking inggit sa mga taong ito. At alam niyo po, aminin natin ang katotohanan, halos lahat ng tao o lahat na ng tao ay dumarating po sa ganitong kalalagayan na pwedeng ikaw ay mainggit sa iyong kapwa. Ano nga ba ang inggit? What is envy? Envy is an emotion that occurs when you desire someone else's possession, qualities or achievements, and feel discontent or resentment because you lack of them. Ito po daw ay isang emosyon, isang pakiramdam. Ang inggit daw ay isang masalimuot na damdamin kung saan nakakaramdam ang isang tao ng lungkot. Di ba? Pag ikaw ay naiinggit at nakikita mo yung kalalagayan ng iba na sila ay nananagana, maayos ang buhay, ano? Samantalang ang buhay nila ay hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon, di ba ikaw nalulungkot? Naapektuhan ang iyong sarili? Kaya sabi ganon, ang inggit ay isang masalimuot na damdamin kung saan nakakaramdam ang isang tao ng lungkot, sama ng loob o pagkayamot dahil nakikita niya na ang iba ay mayroon nakamit o tinatamasa ang isang bagay tulad ng ari-arian, kakayahan o tagumpay na wala sa kanya. Amen? At alam niyo ho ba na ang inggit, dito po sa talatang ating pong binasa, dito po sa naging reaksyon ni Asaph, ay merong dalawang pwedeng maging epekto nito sa buhay ng tao. Una, ano ang pwedeng maging epekto po sa buhay ng tao pag ang isang tao ay nagkaroon ng inggit sa kanyang kapwa? Ito yung tinatawag na negative impact. Meron pong negatibong impact po sa ating pong mga buhay. A negative impact is unchecked envy frequently leads to malicious envy. No? Instead of inspiring you, it fixes your mind on what you are lacking. Okay? It gives you frustration, bitterness, and even depression. So, pag ang naging impact daw po ng inggit na iyong nararamdaman ay nagiging negatibo, kadalasan po ito yung tinatawag na malicious envy. Ano? Na instead na ito po ay nagbibigay sa iyo ng inspiration, ito ay nagdudulot sa iyo upang ituon mo ang iyong isipan, ang iyong paningin sa mga bagay na wala ka. Amen? Hindi ka naman siguro maiinggit kung anong meron ng iyong kapwa ay meron ka rin. Amen? Kaya ka naiinggit, hindi mo lamang itinutuon ang iyong isipan, ang iyong paningin sa mga bagay na meron sila,
At itinutuon mo rin ang iyong isipan at ang iyong sarili sa mga bagay na wala ka. At sasabihin mo, bakit sila meron? Ako wala. Samantalang, siya naman ay hindi mabuting tao, pero ako'y mabuting tao. Pero bakit sila ay meron? At ito din po ay nagdudulot ng matinding frustration sa buhay ng isang taong nakakaranas ng inggit. Diba? At hindi lamang yun. Ito ay nakapagdudulot din ng bitterness. And then, pag hindi mo ito napaglabanan at hinayaan mo na ikaw ay kontrolin ng inggit, ito po ay magiging worse ang magiging epekto nito sa buhay mo. Ano po yun? Yung tinatawag na depression. Madidepress ka na. No? Ito yung tinatawag na toxic mindset na pwedeng mag-manifest sa buhay ng isang taong merong nararanasang inggit. Tignan mo ang iyong katabi. Pag tinignan mo siya, meron ka bang nararamdamang inggit? Siyempre wala. Ano? So, this is a toxic mindset na pwedeng mag-manifest sa buhay ng isang taong nakakaranas ng inggit. At itong taong ito na meron tinatawag na toxic mindset ay magsisimula na siyang to compare and despair sa kanyang pong buhay. No? Meron na pong nangyayaring cycle sa buhay ng tao ito na nakakaranas ng inggit. Yung espiritu ng pag-compare. No? Constantly, sabi nga, constantly comparing yourself to others undermines your self-esteem, leaving you feeling chronically inadequate. Ano? So, ang hirap. Ang hirap pag ikaw ay nandito sa ganitong kalalagayan. Dahil feeling mo, wala kang silbi. Wala kang ginagawang maganda at hindi nagbubunga ng maayos ang mga bagay na iyong ginagawa. And then pangalawa, na pwedeng mag-manifest sa buhay ng isang taong nakakaranas ng inggit ay yung tinatawag na social sabotage. O sa Tagalog, nagkakaroon na siya ng paninira sa kanyang kapwa. Amen? So pag merong ibang tao na nagsisimula ng sinisiraan ang kanyang kapwa dahil sa mga bagay na meron po sila, ito na po ay bunga na ng inggit na meron po siya. Okay? At kadalasan, pag nagsisimula na pong sinisiraan na niya ang kanyang kapwa, yung dating maganda nilang relasyon ay hindi na nagiging maganda at nasisira na yung kanilang relasyon. Alam niyo, kadalasan posibleng mangyari ito sa mga taong malalapit sa iyo. Pwede mong maranasan sa mga taong malalapit sa iyo. So, nasisira ang isang relasyon at ito pang nangyayari. It makes you to gossip the other people. No? At ito pang hindi maganda. Hindi mo lang sinisiraan, ichinichismus mo pa ang ibang tao upang itong tao ito ay lalong masira at lalong bumagsak dahil sa sobrang inggit na meron. No? So tingnan naman po natin ang pwedeng maging positibong impact nito sa buhay ng isang tao pag siya ay
nagkaroon ng inggit. Sabi ko kanina, depende po ito kung paano po natin ito i-handle at kung paano po tayo magre-react pag tayo nakakaranas na ng inggit sa ating pong kapwa. Ano naman ang pwedeng mangyari pag ang impact nito sa buhay po natin ay nagiging positibo, na motivate ang isang tao? Nagkakaroon ka ng motivation. Nagkakaroon ka ng self-improvement. No? Na iisipin mo, kung siya ay pinagpapala, dapat ganito kasi dapat ang ating pong reaksyon. Siya ay pinagpapala ngayon, ako na ang susunod. No? Maayos ang kanyang buhay ngayon, ako na rin ang susunod. Eh kung nagpapatayo siya ng bahay, sasabihin mo, susunod na rin ako na magpapatayo ng bahay. Hindi yung sa sobrang inggit mo, sana masunog yung bahay na ginagawa niya. O sana magguho o gumuho. Hindi. Dapat maging positibo yung ating po reaction. Dapat ang impact nito sa atin ay mag-motivate sa atin na lalo pa tayong sumunod ng kalugod-lugod sa ating pong Panginoon. Amen? Dito po sa passage na ito, Psalms 73 verse 1 and the following, meron pong tatlong movements na dapat nating makita po dito sa naging reaction po ni Asaph. At dito sa reaction ni Asaph na ito, dito natin makikita na bagamat ganon ang unang naramdaman at naranasan ni Asaph, sa huli naman ay na-realize niya ang pinakamainam at pinamakanda sa mga taong nagtatapat at naglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen? Kaya nga, kung tayo po ay mananampalataya, tayo mga Kristiyano, bagamat dumating man yung punto, yung panahon, na tayo ay nakakaranas ng inggit sa ating kapwa sa mga bagay na meron po sila, dapat dumating rin po tayo sa ganitong kalalagayan na naranasan po ni Asaph, na sa kahuli-hulihan ng kanyang sinabi sa talatang ito, napakaganda ang nangyari sa kanyang buhay. Ano po yung tatlong key movements na makikita po natin dito po sa talatang ito? In verse 1 to 14 ng Psalm 73, makikita po natin dyan yung krisis na pinagdaanan po ni Asaph. Yung matinding kaguluhan na umatake sa kanyang isipan at sa kanyang sarili. Pero makikita po natin sa verse 1 dyan, kung paano naman in-affirm ni Asaph yung kabutihan ng Diyos sa kanyang mga anak. Ang kabutihan ng Diyos sa bawat nilalang o sa bawat tao na nagtatapat sa Kanya. Pero makikita po din natin dito, mula sa verse 1 and the following, kung paano inadmit din po ni Asaph na yung kanyang pananampalataya sa Diyos na buhay at sa Diyos na mabuti ay naapektuhan ang kanyang pananampalataya. At hindi lamang iyon, masyado na niyang itinuon ang kanyang sarili sa mga bagay-bagay sa mundong ito at nakalimutan niya na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ng tapat ay ang Diyos na pwedeng mag-provide ng lahat ng kanyang pangangailangan. Ito po ang nagiging problema po natin. Pag masyado po nating itinuon ang ating pong sarili at paningin sa mga bagay na meron ng ating kapwa, at masyado na nating itinuon yung mga bagay na wala po sa atin, nakakalimutan natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay siya ang Diyos na pwedeng mag-provide
ng mga bagay na meron yung iba sa ating pong mga buhay. Amen? Nakakalimutan na po natin yun. Dahil naiba na yung focus po natin. Ano? Pero dito po, sa verse 1 up to verse 14, meron pong observation na nakita po itong si Asa. Ano yung observation na yun? Sabi gano'n, the wicked are free from trouble, even though they are boastful, they are healthy and wealthy. Pero meron pong ginagawa ang mga tao ito. Ano? They mock God and oppress others without immediate consequences. So ito yung nagpahirap talaga kay Asa. Bakit itong mga taong ito? They are wicked. Sila ay masasama. Hindi sila sumusunod sa panuntunan ng Diyos. Pero they are free from trouble. No? Itong mga taong ito mayayabang. Pero tingnan mo, malulusok ang kanilang mga pangangatawan. No? Sila'y masagana ang kanilang buhay. At itong mga taong ito, lagi nilang kinukutya ang buhay ng Diyos. At pinapahirapan ng ibang tao. Pero, ito pa nagpapahirap kay Asa sa kanyang nakita at sa kanyang naobserbahan. Itong mga taong ito na gumagawa ng masama, niwala man lamang silang nararanasang consequences sa kanilang ginagawa. Samantalang tayo, makagawa lang tayo ng konting kamalian. Grabe na po yung guilt na meron po tayo. Para bang grabe na yung takot na meron po tayo. Pero ito, sabi ni Asa, itong mga tao ito, nang sasama. Pero bakit nakakaranas ng kanilang buhay, grabing kasaganaan, ang kanilang kalusugan, ay grabe ang kanilang nararanasan. Kaya, grabe po yung nararanasan po ni Asa. Dahil sa bagay na yon, nagkaroon po ng struggle itong si Asa na ito. Ano ang naging struggle niya? He begins to question the value of living righteously. Nagkaroon na siya ng question sa kanyang sarili. Okay pa ba na mamuhay na merong katuwiran sa ating Panginoon? Pag ikaw ba'y namuhay na may katwiran, hindi ka ba pagpapalain ng Diyos? Pwede pumasok ito sa isipan ni Asa. Dahil nararanasan niya mismo sa kanyang sarili. Siya'y namumuhay na may katwiran, sumusunod sa panuntunan ng Diyos. Pero bakit hindi niya makita yung kasaganan na tinatamasa ng mga taong liko ang pamumuhay? So grabe yung struggle na meron po siya. Kaya nasabi niya, surely in pain I have kept my heart pure and have washed my hands innocent. Pero dahil sa obserbasyon na meron itong si Asa, doon sa krisis na kanyang pinagdaanan, doon sa struggle na kanyang naranasan sa kanyang sarili, sa kanyang nakikita sa kanyang kapwa, sa mga taong liko ang pamumuhay. Pero nagkaroon din po ng turning point sa buhay po ni Asa. Ano po yung turning point? Ito yung makikita po natin sa verse 15 up to verse 17. Ito yung tinatawag na eternal perspective. Sabi ni Asa in verse 15 and the following, kung aking sinabi, ako'y magsasalita ng ganito. Ako'y hindi magiging tapat sa salinlahi ng mga anak ko. Ngunit ng aking isipin, pakinggan po natin, ngunit ng aking isipin,
kung paano ito uunawain, sa akin ay parang napakahirap na gawain. Hanggang sa ako'y, ito na yun po yung turning point ni Asa. Hanggang sa ako'y pumasok sa santuaryo ng Diyos, saka ko naunawaan ang kanilang katapusan. Grabe yung crisis na kanyang pinagdaanan. Grabe yung struggle na meron po siya tuwing itinutuon niya ang kanyang paningin, ang kanyang sarili sa mga taong namumuhay ng kasaganaan, bagaman ang mga taong ito'y namumuhay na merong kalikuhan at hindi sumusunod sa panuntunan ng Diyos. Pero yung struggle na yon, yung gumugulo sa kanyang isipan, bagaman inamin niya na ang kanyang pananampalataya ay naapektuhan, na siya ay nagkaroon ng inggit sa mga taong ito. Sabi niya, naunawaan niya ang lahat nung siya ay pumaroon sa sanktuaryo ng Diyos. Nung siya ay pumunta sa templo ng Diyos, nung siya'y nanahan sa presensya ng Diyos. Amen? Alam niyo po, merong mangyayaring pagbabago sa buhay ng tao pag ang tao ay nagsimula ng maglaan ng panahon na manatili, manahan sa presensya ng ating pong Panginoon. Amen? Ganito kahalaga at ganito makapangyarihan ang presensya ng Diyos sa buhay ng tao. Pag ikaw naguguluhan, pag ikaw merong nararanasan sa iyong sarili, meron kang struggle, meron kang krisis na pinagdaraanan sa iyong buhay, meron kang katanungan sa iyong buhay, sa iyong isipan, kapatid, napakaganda na tayo ay pumunta sa templo ng Diyos kung nasaan nananahan ang presensya ng Diyos, at pag tayo ay nanahan at nanatili sa presensya ng Diyos, lahat ng struggle natin, lahat ng krisis na pinagdaraanan natin, lahat ng katanungan na meron tayo sa ating isipan ay magkakaroon ng linaw, magkakaroon ng kasagutan, at tayo po ay makakaranas ng kapayapaan. Dahil maliwanag ang sabi po ng banal na kasulatan, in His presence, there is fullness of joy. In His presence, there is freedom, there is liberty. In His presence, there is victory, there is peace. In His presence. Si Asa, bagamat matindi ang inggit na meron po siya, dumating siya sa punto sa kanyang pong buhay na kailangan niyang tumigil. Na wag nang ituon ang kanyang paningin sa mga taong ito. At kanyang na-realize na ang sanktuaryo ng Diyos, ang templo ng Diyos, kung nasaan ang presensya ng ating pong Panginoon, ay nandoon ang kasagutan na matagal na niya hinahanap sa kanyang buhay. Ano ang lesson na pwede nating matutunan sa bagay na ito? Sabi nito, when life seems unfair, don't run away from God. Ulitin ko, when life seems unfair, don't run away from God. Instead, run to Him with your question. Amen? Don't run away from God, but run unto Him. Lahat ng katanungan na meron ka, lahat ng krisis na meron ka, lahat ng struggle na meron ka, run unto Him. Dahil ang lalapitan mo, ang pananahanan mo, ay ang Diyos na makapangyarihan na merong solusyon sa lahat ng bagay na meron po tayo.
Hindi lamang nagkaroon ng turning point itong si Asaph at naunawaan niya yung eternal perspective na ito, na sa sanktuaryo ng Diyos, kung nasaan ang presensya ng Diyos, ay napakalaga na kanyang maranasan. Nagkaroon din po siya ng isang tunay na revelation. Dahil ipinakita ng Diyos sa kanya at pinaunawa ng Diyos sa kanya. Nandito po sa Psalm 73 verse 15 up to verse 17. God shows to Asaph the ultimate end of the wicked. Ano raw yung ultimate end ng mga taong masasama? Their prosperity is temporary. Amen? Pansamantala lamang. Yung kasaganaan na meron po sila. Kaya huwag ka nang mainggit. Yung kasaganaan na kanilang tinatamasa at nararanasan, temporary lamang yun. Dahil lahat ng bagay na pwedeng ialok at ibigay ng mundong ito ay pansamantala lamang. Merong katapusan ang lahat ng bagay. So their prosperity is temporary. And they are placed on a slippery ground destined for sudden ruin. Ibig sabihin, itong mga taong ito na namumuhay ng hindi kalugod-lugod sa Diyos, mga taong masasama, bagamat pinagpapala ang kanilang buhay, sagana ang kanilang buhay. Pero ito ang naging revelasyon at naunawaan po ni Asaph, na yung kasaganaan na meron sila, yung buhay na meron sila na masagana, ay pansamantala lamang. At ang kanilang destinasyon na tunay ay pagkawasak ng kanilang buhay. Amen? Ang pagkawasak ng kanilang buhay. Kaya nga, ang naging konklusyon po ni Asaph sa ganitong sitwasyon, naunawaan niya that God is the only portion na meron dapat ang isang tao. That God is the only portion na dapat meron ang isang tao. Psalm 73 verse 18 up to verse 28, makikita po natin yan kung paano naunawaan po ni Asaph yung isang eternal perspective na ito. At si Asaph po, nung maunawaan niya ang lahat ng ito, ano ang kanyang naging response? Siya ay nagpakumbaba sa Diyos. Siya ay nagsisi sa ating pong Panginoon. At kanyang inamin at inacknowledge yung kanyang naging reaction doon sa kanyang nakita at naobserbahan sa buhay ng ibang tao at yung kanyang naging reaction sa harapan ng ating pong Panginoon. At naunawaan niya na ang mga taong patuloy na namumuhay na merong katwiran ay makakaranas ng assurance of eternal life. Yun naman talaga ang dahilan. Nais kong buksan ang bawat kaisipan ng bawat isa po sa atin sa umagang ito. Nung tinanggap natin ang ating pong Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas po natin, ano ang nagmo-motivate po sa atin? Ano ang nagiging dahilan bakit nagpapatuloy po tayo na sumasamba sa Kanya, nagpupuri sa Kanya, nagpapatuloy po tayo sa ating pong pananampalataya na talagang sa tulong at biyaya ng ating pong Panginoon, nagsusumikap po tayo na mamuhay ng kalugod-lugod sa Kanyang harapan? What motivates us? Dahil meron tayong inaasahan na mga material blessing.
Dahil gusto natin lahat ng mga panalangin natin ay sagutin ng Diyos, na lahat ng gusto natin ay makamit natin sa ating pong buhay, na tayo ay managana, mamuhay. Sino bang tao na ayaw na siya'y mamuhay ng sagana? Mamuhay na puno-puno ng kapayapaan. Kailangan natin yon. Pero ano ba talaga ang nagmo-motivate sa bawat isa po sa atin? Ano bang nagtutulak sa atin? Bakit nagpapatuloy po tayo sa pagiging isang tagasunod ni Kristo? Sabi ni Asa, dahil sa kanyang struggle, dahil sa mga krisis na kanyang pinagdaanan, dahil masyado niyang itinuon ang kanyang paningin sa buhay ng ibang tao, sa kanilang kasaganahan sa buhay na maganda na meron sila. Pero nang naunawaan niya na ang final destination ng mga taong ito ay destruction, at naunawaan niya, ipinaunawa ng Diyos na ang mga taong matutuwid, sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, namumuhay na merong pagkatakot sa Diyos. Meron silang assurance of eternal life. Ito po ang dahilan kung bakit po tayo nagpapatuloy. Ito ang dahilan kung bakit kailangan po nating huwag sumuko sa ating pong pananampalataya. Dahil yung eternal life na libreng ibinigay at ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi ko nga, lahat ng bagay sa mundong ito, lahat ng nakikita natin, lahat na meron tayo, lahat ng tinatamasa natin, temporary lamang po yan. Pansamantala lamang po yan. Amen? Kaya wag nating ituon ang ating mga sarili sa mga bagay na yan. Minsan pa nga, yung bagay na meron ka ngayon, kinabukasan wala na. Minsan yung saya, minsan yung kasaganaan na meron ka ngayon, paglipas ng ilang linggo, isang buwan, wala na. Dahil alam natin yung po ang katotohanan. Lahat ng bagay sa mundong ito ay merong katapusan. Kaya nga dapat ang motivation po natin bilang mga tagasunod ni Kristo, bilang mga mananampalataya, ay yung eternal life. Yung buhay na walang hanggan. Kasi pag hindi ito ang motivation po natin, tigilan na po natin ang ating pong ginagawa. Kung ang motivation lamang po natin ay yung mga material na bagay, tumigil na tayo sa ating pong ginagawa. Ang dahilan ng lahat, bakit kahit anong hirap, kahit ano pang pangungutya na ginagawa ng ibang mga tao, kahit na meron kang struggle sa iyong pagsunod sa ating Panginoon, pero bakit nagpapatuloy ka? Because of the eternal life. Yung buhay na walang hanggan. Yun yung dahilan ng lahat. Bakit nagsuko tayo ng buhay sa Diyos? Yun ang dahilan ng lahat kung bakit tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at nakapagligtas ng ating pong buhay. Because of that eternal life. Kaya nga, sa kahuli-hulihan ng talatang ito, ano ang ultimate confession po ni Asa? Sabi niya, whom have I in heaven but you? Kagaya rin ba tayo ni Asa na ganito? Nung ma-realize niya ang lahat, nagkaroon siya ng ultimate confession na ang Diyos lamang ang lahat-lahat sa buhay natin. Meron pa nga sabi sa salita ng Diyos sa aklat ng awit na ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran at sinasamba ay hindi natin pwedeng ikumpara sa lahat ng bagay sa mundo ito. Kaya nga si Asaph sabi, whom am I in heaven but you? And on the earth, sabi niya, and on the earth has nothing I desire besides
you. Amen? Sa langit, sa lupa, wala daw ibang dinidesire itong si Asa, kundi sino? Ang Diyos na buhay. Ang Diyos na nagmahal sa kanya. Ang Diyos na nag-alay ng kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Dahil ang bawat isa'y mahal ng ating Panginoon, ayaw niya na ikaw at ako'y mapahamak. Mga minamahal kong kapatid, nawa dumating tayo sa punto ng ating pong mga buhay na kahit na meron tayong struggle, kahit na meron tayong needs, meron tayong mga pangarap, meron tayong mga gusto sa ating pong mga buhay, sana dumating tayo sa punto ng ating pong mga buhay na dumating din tayo sa ganitong kalalagayan doon sa naranasan ni Asa na nagkaroon siya ng ultimate confession na sa langit, na sa lupa, wala siyang ibang i-desire sa kanyang buhay at sa kanyang puso, kundi ang buhay na Diyos. Dahil alam ni Asa that his final anchor sa kanyang pong buhay, sa kanyang pagsunod, ay walang iba, kundi ang Diyos. Kaya sabi niya, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Dumating man tayo sa punto ng ating pong mga buhay, dumating man tayo sa oras na ikaw ay pinanghinaan na ng loob, nawawalan ka na ng pag-asa, no? Pati ang physical mo ay naapektuhan na. Kailangan i-declare din natin sa ating pong mga buhay, my flesh and my heart may fail, but God is my strength. Sino daw ang kalakasan natin? Ang Diyos. Amen? Ang Diyos ang kalakasan po natin. So mga minamahal kong kapatid sa umagang ito, alam ko po hindi maiwasan na minsan tayo ay pwedeng dinadaya at dayain ng inggit. At pag hindi po natin napagtagumpayan ang inggit na ito, ito ang pwedeng maging daan para tayo masira at mawasak. Pero salamat, dahil merong salita ng Diyos na nagpapaalala sa atin na lahat ng tao ay pwedeng maranasan ang bagay na ito, pero pwede rin natin mapagtagumpayan at ma-overcome ang anumang inggit na pwedeng dumating sa ating pong mga buhay. Basta maunawaan po natin na lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupa ay pansamantala lamang. Heaven and earth will pass away. Amen? Pero ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa buhay po natin ay mananatili magpakailan, kailan pa man. So mga minamahal kong kapatid, huwag nating hayaan na ang inggit ay overcome na tayo, na ang inggit ay sirain ang ating pong mga buhay. Dahil ang inggit ay nakamamatay. Tayo po'y tumayo at tayo po ay manalangin sa ating pong Panginoon. Itaas po natin ang ating kamay sa ating pong Panginoon. Maaari bang ipikit mo ang iyong mata? Huwag mong intindihin ang iyong katabi, sa iyong kanan, sa iyong kaliwa, maging ang nasa iyong harapan at nasa iyong likod. Itong mensahe na ating pong napakinggan at tinanggap sa umagang ito, ito yung mensahe na naranasan din ng lahat ng mga sumunod at naglingkod sa Diyos. Na pang hindi mo ito na-handle ng maayos,
pwedeng masira ang iyong buhay. O dili naman, pag ito'y na-handle mo ng maayos, ikaw ay magiging matagumpay. Alam mo ang laman ng aming mga puso. At alam mo rin, O Diyos, kung merong inggit na nananahan sa aming pong mga puso. Hindi kami makakapagtago sa iyo. Lahat, O Diyos, ay lantad sa iyo. Kaya sa oras na ito po, Panginoon, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Kailangan ka namin, Panginoon. Kailangan namin ang iyong tulong, ang iyong biyaya, ang iyong kapangyarihan. Dahil nais din namin, O Diyos, na makalaya sa kapangyarihan ng inggit na umaalipin at nagpapahirap sa amin. Ayaw namin, Panginoon, na dumating ang panahon sa aming pong mga buhay. Dahil kami ay patuloy na namumuhay ng ganito, punong-puno ng inggit sa aming pong kapwa. Kami ay masira, kami ay mawasak. Bagkus, Panginoon, sa oras na ito, hinihingi namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong biyaya. Kahabagan mo ang bawat isa po sa amin. Panginoon, hindi namin kaya. Kaya kailangan namin, O Diyos, ang iyong pong pagkilos sa aming pong mga buhay. Kailangan namin ang pagdaloy ng iyong kapangyarihan. Ama, sa oras na ito, patawarin mo kami. Kung kami man, O Diyos, ay nakakaranas ng inggit sa aming pong kapwa. Patawarin mo kami, Panginoon, kung masyado namin itinutuon ang aming mga sarili at paningin sa mga bagay na meron ng aming kapwa. At hindi lamang yun, Panginoon, masyado rin namin itinutuon ang aming mga sarili sa mga bagay na wala po kami. At dahil sa ganung kalalagayan, imbis na lumakas ang aming pananampalataya, nanghihina ang aming pananampalataya. Imbis na kami ay lalong magtiwala sa iyo, kami, O Diyos, ay lumalayo sa iyo. Kaya, Ama, sa oras na ito, muli, Panginoon, aming hinihingi ang iyong paghipo sa bawat isa po sa amin. Kailangan namin muli ang iyong kahabagan, Panginoon. Ama, alisin mo ang kapangyarihan at espiritu ng inggit sa aming pong mga puso. At kami, O Diyos, ay matutong ituon ang aming mga paningin sa iyo lamang. At patuloy ka naming kilalanin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na ikaw ang Diyos na pwedeng mag-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Panginoon, salamat po. Ama, bigyan mo kami, O Diyos, ng pagkakataon sa aming pong mga buhay, na aming pong maunawaan, Panginoon, na ang lahat ng bagay na pwedeng iaalok ng mundong ito, material man yan, Panginoon, o anumang pamang mga bagay, Panginoon, alam namin ng lahat ng ito, O Diyos, ay merong katapusan. Temporary lamang ang mga bagay na ito, O Diyos. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na huwag naming maituon ang aming mga paningin at sarili sa mga bagay na ito. Bagkus tulungan mo kami, O Diyos, na maituon namin ang aming mga sarili, ang aming mga paningin sa mga bagay na makalangit. For what is eternal, Lord? Ama, salamat po. Natunay nga, Panginoon, imbis na ituon namin ang aming mga sarili sa mga material na bagay, ay maituon namin
Panginoon, ang aming mga sarili sa pinakamahalaga sa lahat-lahat. Kung bakit isinuko namin ang buhay namin sa iyo. Kung bakit tinanggap namin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming pong buhay. Lord, maituon namin ang aming mga sarili doon sa buhay na walang hanggan. Na ikaw lamang ang pwede magbigay, O Diyos. Na ang buhay na walang hanggan ay sa iyo lamang nanggagaling. Ama, salamat po. Na wala po kaming dapat pakanaisin sa aming pong mga buhay, kundi ang bagay na ito. Ama, kung paano si Asaph dumating siya sa final na pagkaunawa sa kanyang sarili. Kung siya ang pagpipiliin ng Diyos, ang pipiliin niya ay ang buhay na Diyos. Ama, salamat po. Dahil sa umagang ito muli, binigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, na marinig ang mensaheng ito. Upang sa ganoon, Panginoon, maiayos ang aming pong motivation. Maiayos, Panginoon, ang dahilan kung bakit kami linggo-linggo ay nagpupunta dito, Diyos. Kung bakit kami nagsuko ng aming buhay sa iyo. Ama, salamat. Ayan mo rin, Panginoon, na sa umagang ito ay magsimula ang isang buhay na lagi kaming manahan sa iyo pong presensya. Maglaan ng oras at panahon na manatili sa iyong presensya. Ama, salamat po. Dahil sa iyong presensya may kasaganaan. Sa iyong presensya ay may kapayapaan. Sa iyong presensya ay mayroong kasiguraduhan. Sa iyong presensya ay mayroong katagumpayan. Salamat, Panginoon. Salamat. Kaya, Panginoon, minsan pa, patuloy na pagpalain mo ang iyong mga anak. Patuloy mo silang tulungan na mamuhay ng maayos. Huwag magsawa, Panginoon, na i-desire ang isang buhay na punong-puno ng kabanalan at katwiran sa iyong harapan. Lord, help us to desire a righteous life. Lord, salamat po dahil merong pakinabang pag kami namuhay na merong katwiran sa iyo. Ama, pagpalain mo ang bawat isa. Alam mo ang kanilang pangangailangan. Lord, patuloy mong iparanas sa bawat isa na ikaw ang kanilang Jehovah Jireh, ang kanilang provider, ang Diyos na magbibigay ng lahat ng kanilang pangangailangan. Ama, patuloy mo rin iparanas sa bawat isa na ikaw ang kanilang El Shaddai, the God who is more than enough, ang Diyos na hindi nagkukulang. Ama, salamat din po na sa umagang ito aming idinideklara sa aming mga buhay, higit sa lahat sa aming mga pisikal na pangatawan na merong sakit at karamdaman, na ikaw ang aming Jehovah Rapha, ang Diyos na dakilang manggagamot, na sa pamamagitan ng mga sugat at latay ni Jesus, lahat ng sakit at karamdaman ay binigyan mo na ng kagalingan. Lord, we declare also, Father God, in our lives, that you are our Jehovah Shalom, the Prince of Peace, ang Diyos ng kapayapaan. Ama, salamat po. Lord, dalangin din po namin ang kapayapaan ng aming pong bansa, ang kaayusan ng aming pong bansa, ang kasaganaan ng bansang Pilipinas. Ganun din po, Diyos, amin pong idinideklara ang kasaganaan at kaayusan at kapayapaan ng aming pong probinsya, ang probinsya ng Nueva Ecija, at maging ang bayan po ng Licao. Ama, salamat po. Pagpalain mo ang bawat isa, maging ang bawat pamilya na kanilang nire-representahan. Lord, we pray and we declare and we decree, O God, this morning, Panginoon, Lord, hayaan mo na kaligtasan
ng bawat miyembro ng pamilya na aming pong nire-representahan ay maranasan ng kaligtasan, Panginoon. Maranasan ng kasaganaan. Maranasan ang iyong pong pag-iingat. At maranasan, Panginoon, ang iyong pag-ibig. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, minsan pa, O Diyos, Lord, maraming salamat. At sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat-lahat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen and Amen. Hallelujah.